Isang OFW mula sa Ukraine ang nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa patuloy o nagpapatuloy ngayon na Ukraine-Russia war. Si MJ Mondihar sa report. Nila yung gira, basta ganun lang ba? Sasabihin nila, tinutulungan tayo ng Amerika, ganyan. Taas sila ng kamay, ganyan, nagmamalaki. Hindi nila alam kung paano yung gira. Sa panayam sa SMNI ay kinumento ng kababayan nating si Ray ang kalunos-lunos sa sitwasyon ng mga nadadamay ngayon sa Ukraine-Russia war. Nasa Denmark na ngayon ang pamilya ni Ray at wala na si Ukraine. Kwento niya, nagimbal silang lahat ng atakihin ng Russia ang Ukraine Pebrero ng 2022. Hindi man ini-expect ng mga citizen doon na magkakagera dahil walang abiso din ang gobyerno. Kaya nabigla na lang na ang mga tao na ganun na ang nangyari. Anya, ang daming problema ngayon sa Ukraine mula sa kahirapan, kawalan ng supply ng pagkain, lalo na ng kuryente. Damay dyan na nasa 10 Pilipino ang kilala niya na nasa Ukraine pa rin hanggang ngayon. Hindi raw makaalis dahil may mga pamilya. Yung iba, ayaw talaga magbukas ng kuryente at yung iba, walang kuryente. Yun ang inaalala nila ngayon. Sa ngayong panahon na to, sa winter, ano ang mangyayari? Amerika ang #1 military ally ng Ukraine at dahilan kung bakit malakas ang loob nito makipaggera sa Russia. Pero sa kwento ng mga kakilala ni Ray na naipit ngayon sa digmaan, palyado raw ang mga armas na binigay ng Amerika. Grabe Tingnan mo naman ang yun. Ukraine ngayon. Palyado. Paano nila madipindihan dahil nga ang problema ngayon din sa Ukraine ganito, binigyan sila ng mga ammunition, pero yung mga ammunition na yung mga second hand ngayon nasa field. Ang ginagawa nila, kinukuha nila kung ano yung magagamit, kung gulong kunin nila, tapos yung battery kunin nila, i-assemble nila ngayon. Samantala, wala namang nakikitang matinong dahilan si dating Philippine Ambassador to Greece and Cyprus na si Rigoberto Tiglao sa pagbisita kamakailan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Pilipinas. Sa Tiglao, parehong puppet ng US ang Pilipinas at Ukraine kaya nagtungo dito sa Pinas si Zelensky. Di ni Tiglao, pakana ng Alam mo, kaya maganda talaga manood sa SMNI kasi dito natin nadidinig. Kasi alam mo, yung mga Ukraine yan. Iba yung ano eh. Pagka nagsalita foreign relation expert, maaring, hindi ko naman sinasabi na they do not know what's happening ha. But, syempre, hindi naman sila nakaranas nung nangyari talaga doon, di ba? Tapos yung mga vlogger ng Ensimada, akala mo kung sinong mga nagmamagaling. Hindi, kasi ganito yan, tuwan-tuwa pa sila na isang war hero ang dumalaw sa ating, meron pa nga doon, barado eh. Sabi, isang world leader ang talagang gustong ma-meet si PBBM. Pinagtawanan eh, no, sa Twitter yan eh. Sa totoo, huwag natin silang tanungin. Ang tanungin natin, yung mga kababayan natin na naandoon. Diba? Yung mga kababayan po natin na nagsasabing, ano ba ang nangyari nung sila po ay binomba sa Russia? Diba, isang ang sinabi nito, napanood ko kasi yung mahabang interview nito, isa sinabi niya, they were not expecting. Para bagang ang dating sa kanila, hindi mangyayari yan, imposible yan, magkaibigan, alam mo yun, Russia at saka Ukraine, malabo yan, yung bali-balita lang yan, tinatawag na rumors of war, diba? Parang ganyan ang datingan, wala, hindi totoo yan. Oh, ganyan din ang ating nararamdaman ngayon, 'di ba? Na parang gero sa China, wala, pirmongering lang yan, mongering lang kayo. Diba? Mahilig lang kayo mag-finger mo ring-giring yan. Totoo eh. Pinipir-pir nyo lang. Tinatakot-takot nyo lang mga Pilipino na magkagira-gira. Pero di ba magkagira yan, di ba? O tinatakot nyo lang. Yan din ang nararamdaman ng mga Pilipinong naandun dati before the war of Russia and Ukraine. But eventually, nung nangyari na, wala na ho silang masabi. Diba? Wala na ho silang masabi. Talaga nga namang ano na sila, parang is this happening? Parang gano'n na ho eh. Amerika, napagtagpuin ng dalawang lider na anya'y binubuli bilang optics o propaganda. Ang Ukraine bilang binubuli ng Russia
habang ang Pilipinas naman ng China. Kaya kung mangyayari yan dyan sa Pilipinas, akala ng ibang tao yung gera basta ganun lang. Hindi nila alam kung ilan na taong nang namatay. Lalong-lalo na tayo, anong kalaban-laban din natin para talaga tayong Ukraine. Magiging pangalawang Ukraine tayo sa Asia kung yun ang mangyayari. Sa huli, nanaw Yun nga mahirap no? Why are we idolizing such president na ito si di ba? Gusto ba talaga natin maging Ukraine tayo? Hindi ko mag-gets di ba? Ay nako, sabi nga ng iba dito ito ayun. Yun na daw. Nga daw sa ito si sabi nitong ating follower dito na malupit, si Alexa G. Ako experience ko yan dito sa Russia. Araw-araw New Year at takot pero kapit lang para sa pamilya. Oo, kasi hindi ko nga ma-imagine pag Pilipinas nagkabombahan, anak ng tutsang kalabaw. Isipin mo yun, pag binomba ang Pilipinas ng malupit na malupit. Saan tayo pupulutin nun? Hindi, ako nagtatanong lang ako mga kababayan. Akala kasi nila yung dating gera na barilan lang, ganun. Sumpak. Yung ganun, yung stick, ano man tawag dun sa stick na yun? O kaya yung sumbat, yung ganun. Ano man tawag dun, yung panaksak ni Lapu-Lapu. Hindi nila alam, iba ang pag sinabi mong gera ngayon, iba. 'Di ba? Talagang yung grab, 'di ba nakita niyo naman yun. Buti nga nahaharang Sa atin meron tayong pangharang. Meron ba tayong pangharang? Arnis, oo, yun. Arnis, sumpak. Di, nakakatakot talaga. Ako talaga, pag ako nagkagera sa Pilipinas, punta ako ng Davao. Paga naman si Ray sa pamahalaan na huwag magpadala sa mga pag-uudyok ng Amerika na magkapaggera ang Pilipinas kontra China at magsilbi sana ng aral ang sinapit ngayon ng Ukraine na hanggang sa ngayon ay biktima pa rin ng hindi mahinto-hintong putukan. Kaya hindi nga dapat na ipaliwanag. Tingnan na lang nilang sitwasyon doon sa Ukraine. Kung ilan na ang tao ang namatay, ilang na ang mga magulang nahiwalay sa kanilang mga anak, yun nahiwalay sa kanilang mga asawa. Yun. Ilan na ang mga namatay din na mga bata, mga matatanda, walang pag-asa, yung wala na mga bahay. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar. Sabi nitong isa, anong magandang gawin, Banat Bay? EDSA people power na? Huwag naman, mainit sa EDSA. Hindi. Basta ako, lagi ko lang sinasabi, maging mahinahon tayo, mag-isip tayo. Antayin natin ang kumpas. Basta manood lang po kayo lagi sa SMNI. Ha? Kasi SMNI talaga ang parang tawiran ng mga balita Kaya siguro doon yung nakasubscribe kayo sa SMNI ha. Para talaga alam nyo mangyayari. Kasi alam nyo naman, kung hindi sa SMNI, sa Banateros kayo mag-subscribe din ha. Wag mo ng EDSA kasi mainit sabi. Tsaka traffic.